minutes pa po. 3 minutes for 3 minutes pa. Okay. So ito po ang propeta ninyong sinasabi. Pagbibigyan ko kayo sa sunod na meeting, gusto ko magbibati tayo tungkol sa Sabat. Okay? Patunayan nyo yan, posisyon nyo kayo affirmative. Patunayan nyo yan. Pero pag ilabas mo yan, Fernan, sabi ko out of line ka out of topic ka. Hindi ko ilabas yan. Pero ang ilabas ko, yung pagiging propeta nyo, binabalaan mo ako, pero tinuloy ko pa rin. Dahil, iyan ang tanda ng iglesia nyo na sinasabi nyo, tunay kayo. Tunay ba yun? Paano maging tunay ang isang iglesia ng propeta niya bugos? Mag-isip-isip nga kayo. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kasalanan na pumasok kayo diyan. Dahil hindi nyo alam to Ako muntik na pumasok na sa grupo nyo In fact, masabi ko sa inyo, ang isa sa mga bagay na naka-attract sa akin, yung prophecy about Nebuchadnezzar. Mayroong isang Adventista na gusto makumbinse ang aking tatay. Binigyan kami ng aklat. Binasa ko. Doon ako nagka-interest. Muntik na ako maging Adventista. Pero ang aking mind, Katoliko galing. Ang aking mind ay mapag-isip. Muntik na ako maging premillennialist. Muntik na ako maging Baptist. Dahil ang teacher ko ay Baptist. Pero sa murang isipan, naganap ako na naganap. Sabi ko, no man can dictate to me. Kailangan mabasa ko sa Biblia mismo kung ano yung katotohanan. Dahil sa nakita ko ang dami ng sikta rito sa mundo. Kung kayo po ay magpapadikta sa tao, pabayaan nyo ang mga tao magdidikta sa inyo. Kung kamalian nyo ang kanilang doktrina, madidiktahan nyo papunta sa mali. Hanapin nyo ang Biblia, hanapin nyo ang katotohanan sa Biblia, at ito po ay makikita nyo. Dahil sabi ng ating Panginoong Kristo, the truth shall make you free. Si Kristo po ay nangakong itatag ang kanyang iglesia at itatag na ito. Itong iglesia ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Okay? Ang iglesia ito ay nagpapatuloy at hindi siya grupo ng Adventist. In fact, mas nauna pa ang Church of Christ, Church of God, or Church of the Lord sa Adventist. Kayo ay dumating lang noong mga 1844 hanggang 1863. Yan ang panahon na napurma ang grupo nyo. Okay? Pero ang Church of Christ has been existing for so many years before. Iyon ang pinakaunang iglesia dito sa mundo. Okay? Iyon ang pinakaunang iglesia dito sa mundo. Alright? Kami po ay kasapi niyan. Ang payo ko sa inyo ay mag-research kayo mga kapatid, mga kaibigan. Hindi nyo kasalanan ang pumasok diyan. Pero hindi nangangahulugan na magkuntinto na lang kayo sa mali. Hindi po. Dahil sinasabi ng Biblia, John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Okay. Maraming salamat po. Okay. Sige lang po. Sit ko lang, sit. Sige lang po. Ready po? Sir. Okay na? Okay, thank you. Salamat po doon sa presentation ng ating kapatid. Sa kanyang pag-represent, lalo lang tuloy siyang nahahalata. Ako, sa totoo lang. Sabi niya kanina, out of topic raw me. Out of topic raw ako. Diba sabi niya? Pero sa observation nyo, sino out of topic? Siya ba ako? Diba bakit? Ano ang itatayo niya? Ito. Resolve that the Church of Christ is the true church, or the church founded by Jesus Christ according to the New Testament and other historical reference. Ito ang kanyang itatayo. Dapat pala, pinalitan niya na yung paksa. Dapat pinaksa niya rito, patutunayan ko na hindi na si Mrs. White ay hindi totoong propeta. Dapat ganon. Sino ang out of topic? Sabi niya, di raw ako nag-aral ng rules ng debate. Yung totoo siya, hindi nag-aral Alam niyo ba tawag doon? Sa rules of debate, eto. Ang tawag dyan, the fallacy of non-sequitur.
Yan ang tawag dyan. Eh kung hindi ako nag-aral, alam ko ba to? Oo. Kaya malaking burden niya yung mga pinagsasabi niya ganun eh. Kaya napapaghalata eh. Oh. Tapos ba't hindi ko daw siya sinusundan? Kasi gusto niya, sundan ko siya. Eh lahat naman ng iglesia ang kanyang pinagbabasa, eh kami rin yun. Ba't ko tututulan yun? Ano ba katangian ng iglesia ang pinagbabasa niya sa Biblia? Nangingili ng Saba. Hindi ko ba babasahin sa Biblia katangian? Sabi ng Matthew 7, sa kanilang bunga. Eh di pinakita ko kung ano bunga. Oh. Kaya yung aking sinasabi, hindi po paghiwala yun. Oh, yun ay nasa paksa, nasa topic. Ano bunga? Nangingili ng Saba, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Oh. Kaya huwag niya ako sisihin kung bakit hindi ko pinuputol lahat ng kanyang pinagsasabi. Sabi ko nga sila lahat na kanyang sasabihin. At mamaya, babanggit ulit siya ng iglesia. Kami rin yun. Oh. Bumanggit sa iglesia at Church of Christ. Church of God. Oh. Kami rin yun. Oh. Pero sila may malaking problema. Oh. Sila tinatanggap nila Church of Christ. Pero sa totoo, yung Church of God, hanggang salita lang. Dapat isinama na rin ninyo dyan, Church of Christ and Church of God. O, pinalitan yung Church of Christ, Church of God. Hindi, namili eh. Namili, pili-pili eh. Oh. Eh, ang Seventh-day Adventist, na pili-pili ba? Wala! Lahat kang kinuha. Kaya nga kinuha, Seventh-day Adventist Church. Saan hinalaw? Sa bunga. Kasi sabi ng Biblia, makikilala sa katangian. Yung matigas na ulo mo pag di mo naintindihan yan. Sa katangian nga eh. Ititiin mo yung pangalan. Di ba? O kaya huwag sabihin na humihiwalay ako sa at hindi ako nag-aral ng rules of debate. Ang totoo, kayo ang hindi nag-aral ng rules of debate. O ngayon, eto pa. Sinitan niya yung ating kapatid na parang pakiramdam niya uminit ang ulo. Kanina, inihingi na natin ang tawad yun eh. Di ba? Tinanggap naman niya. O ito palang taong to, pag hininga ng tawad, hindi maganda. Nagtatanim. Di ba? O kanina, meron ako nabanggit na nagkamali. Di ba narinig yung mga pa umanhin? Sabi ko, pasensya ka na. Tinanggap naman niya. Eh, pala nagtatanim talaga to. Ay, salamat. Salamat. Ayan, medyo nabagbag yung aking damdamin. Ngayon, di ko nasasagasaan. Okay, tutuloy tayo nito. Okay, sabi na, wala raw pangalan Seventh-day Adventist Church sa Biblia. Alam niyo, yung mga nagsasabi lang ng ganyan, salat sa kaalaman. Yan ang totoo. Sinabi na nga sa bunga makikilala. Tapos papahanap mo sa kadiretsong pangalan. Hindi nga sa pangalan makikilala, sa bunga. Yung bunga na yan, maiisa-isa yan sa Biblia. Maliwanag yun mga kapatid. Kaya, saka dito, naramdaman niyo ba parang ako na ang nagtatayo eh. Tipan niya sa tipan, puro Ellen G. White. Wala sa tinatayo. Sino ngayon ang hindi nag-aral ng rules of debate? May proposition ka, may topic ka, hindi mo naman sinusundan. Para saan pa to? Kaya nga hindi ako pumayag na na wala akong kopya nito kasi alam ko na ganyan ang mangyayari. Kasi nasa laptop niya lang yun Kaya pinilit ko si kapatid isulat. Kasi alam ko na, ganyan ang mangyayari. Ngayon, eto pa isa. Yung Acts 7:28. Sabi niya controversial daw yan. Narinig niyo ba yun? Controversial daw, pinagtatalunan daw ng mga scholar. Yung salitang church. Saan mo naman nakita na pinagtalunan ng church yan? At mamaya, sa inyong pagtayo, hinahanapan kita ng textual apparatus tungkol dyan.
Ha? Maglabas ka ng textual apparatus mo na pinatutunayan yung Ecclesia na binabanggit dito ay wala doon sa original manuscript. Ha? At patutunayan ko sa iyo, hindi po yung pinagtatalunan. Tagal-tagal ko nang nagbabasa ng ng Bible formation. Tagal-tagal ko nang nagtuturo. Wala naman ako nakita ang ganyan. Sa kanya lang siya may nakita. O dahil may nakita siya, ipakita niya. Diba? O, ipakita niya reference. Kahit na lang sa laptop, yung reference na yung Ecclesia, dun sa particular na talatang binabanggit doon, wala sa original o pinagtatalunan. I-present niya mamaya. Huwag niyo ulit kalimutan, ha? I-present niya mamaya. Pag wala, sino sinungaling? Yan. Pag sinungaling, walang may pakita, mahirap na pagkatiwalaan yung ganyan iglesia. Oo. Umalis na tayo din, hindi yan maliligtas. Walang maliligtas na sinungaling. Diba? Ito, dala ko nga yung Greek eh. Ito, isa sa mga Greek. Napakaraming Greek. Ayun pa, sa laptop, napakarami. Pero minsan, hindi nila pinagtalunan yung salitang iglesia. Alam niyo, ba't niya nililito kayo? Meron lang siyang gustong itago kasi nabasa natin yung talata. Yun yun, mga kapatid eh. Maglabas siya ng textual apparatus. Mahirap kasi yung panay salita, panay kwento. Diba? Pag panay kwento, chismis yan. Diba? Pag chismis yan, makakapagligaw ka. Mahirap yan, mga kapatid. Mahirap yan. Wala akong pagtatalo dyan sa salitang iglesia. Wala po, dyan sa particular na talatang yan. Wala. Okay, ito pa isa. Ito pa maganda rito eh. Meron daw silang rehistro, ba't ko raw hinahanap? Hindi raw ba mahalaga yun? Kung sa kanya hindi mahalaga, sa akin mahalaga. Bakit? Yung ginamit niya rito eh. Church of Christ, alam ko naman kulang to eh. Kulang to. Diba? Ano tawag dyan? Yung mga nag-aral ng rules of debate, tricky. Ano yung tricky? Pandaraya. Kita nyo? Para hindi ka makapandaya, hindi namin masabing nandaraya ka, ilabas mo yung registro na ito lang ang pangalan ng church nyo. Pasintabi, mga kapatid, ha? Kung ganyan tayong magsalita ngayon, kasi ganun din siya. Ganun din siya. Nagbobo pa rin siya. Diba? Ilabas mo yung registro, hanapin ko pa rin yan. Yung challenge ko, yung Hebreo 4:9. Na yun sabi ko yun Sabado, na yun si 7th Teres. Inano ba niya yun? Kinanti? Hindi, ano ginawa niya? Gusto ko yan pag-usapan natin sa susunod. Ano tawag doon? Palusot yun. Ayaw lang niya tutulan ngayon kasi alam niya, yung 4:9, Sabado yun. At ang Sabado, para sa bayan ng Diyos. Pag hindi ka nagsasabat, hindi ka bayan ng Diyos. Naglalabas doon eh. Kaya pinalalabas ko. Ha? Para hindi dismiss, ito, babasahin ko na. Kaya ayaw niyang patulan eh. Ito. Ito, sabi ng Biblia, ha? 4:9. Sa katunayan, ay may isa pang araw ng Sabado ng pamamahinga na nakalaan sa bayan ng Diyos. Amen. Linggo ba? Sabado. Kanino yung nakalaan? Sa bayan ng Diyos. Sino yung bayan ng Diyos? Tunay yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, baka sabihin nyo, ito yung Biblia namin. Hindi po, kami nakikigamit lang ng Biblia ng iba. Ito po ay Biblia po ito ng Roman Catholic.
ang bagong salin po ito ni Juan Trinidad. Maliwanag O mamaya, tutulan niya na hindi Sabado ito. Tutulan niya. Na para sa bayan ng Diyos. So dito makikita na agad natin, kung may Sabado sila, bayan sila ng Diyos. Pero kung hindi sila o wala silang Sabado, hindi nila pinatangilin ng Sabado, hindi sila ang bayan ng Diyos. Kahit gamitin pa Iglesia ni Cristo, wala ka namang Sabado, hindi yan ang bayan ng Diyos. Hindi yan. Parang ganito lang yan Isaiah 4:1. Parang ganito lang pero hindi ko sinasabing sila Ito po ang sabi, 4:1 ng Isaiah. At itong babae ay magsisihawak sa isang lalaki sa araw na iyon, na mga magsasabi, kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay, at magsusuot ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming Tignan mo, maraming church ngayon, maraming babae humahawak sa isang lalaki. Maraming iglesia kapit ng kapit kay Kristo. Tawagin lang ninyo kami sa iyong pangalan. Church of Christ, kapit lang ng kapit Pero ang totoo, hindi sila bayan ng Diyos. Bakit? Ano ba kahalagahan ng Sabado? Ang Sabado, ano yan? Bakit inilaan niya sa bayan ng Diyos? Ezekiel 20 at 20. Ito po ang sabi, Ezekiel 20:20. At iyong ipangilin ang aking mga sabat, at magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kita nyo na? Kaya pala inilagay sa bayan ng Diyos kasi yan ay tanda. Kapag meron ka niyan, ikaw ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yesus. Meron ba sila? Wala. Kaya itong itinatayo niya, kanina pa ho nagiba. Wala siya talagang naitayo. Ngayon, ito pa gusto ko pang makita ninyo. Binanggit niya yung SOP, yung mga writings ni Ellen White. Kung nag-aral sana ng rules ng debate itong ating kaharap ngayon, hindi niya ito sasagasaan. Ano tawag sa rules na yan? Ano yung nilabag niya? Fallacy of ignorantio elenchi. Ewan ko kung alam niya yun. Pero kung nag-aral siya, alam niya yun. Alam niya yun Okay. Ano ibig sabihin nun? Isa sa ibig sabihin nun, fallacy of out of topic. Ayan. Kaya dito makita nyo na yung kanyang akusasyon kanina, hindi ako nag-aral ng rules of debate. Siya palang militang na hindi nag-aral Tapos tinira niya yung mga writings ni Ellen White. Pero nakita nyo, meron ba siyang binuklat na writings ni Ellen White? Wala. Saan galing yun? Internet lang. Chismis. Ngayon, hinahanapan kita ng mismong aklat ni Mrs. White tungkol doon sa sinabi mo. Kasi yung sinabi mo na nakuha mo sa internet, wala po yun sa sinabi ni Ellen White. Yun ay idinagdag ng mga chismosong tao. Sabi-sabi lang yun. Pinutak-takot niya. Kaya kung may kasabihan tayo ang maniwala sa sabi-sabi, ay walang bait sa sarili. Ang pinag-usapan natin dito, prueba, hindi chismis. Total, inilabas mo na yan, ilabas mo yung libro na yan. Pag hindi mo inilabas, ito nagmula sa'yo, nagmula yan Pag hindi mo inilabas, sinungaling ka. Baon na. Hindi mo inilabas Puro ka lang ng Kailangan may prueba. Sorry, my friend. Pero ganun Saan sa mismong writings ni Ellen White sinabi yung ganon? Anong page? At ako mismo babasa. Yan. Yun ang kailangan ko, yung book, yung page, Kasi hindi tayo bago sa writings ni Ellen White
Ha? Kayo. Actually, hindi lang naman yun ang mga akusasyon eh. Kay Ellen White, marami yan mga kapatid ko eh. Yun lang ang kanyang nakita. Ito nga oh, Ellen G. White contradicts the Bible over 50 times. Nakita niya 3, 4, yun lang sa dami niyan. So, pero itong lahat, sinagot na nitong aklat na to. May mga sagot na lahat yan. So, sino dapat mag-aaral ng writings na Ellen White? Tayo o siya? Siya! Kaya mali sabihin niya, pag-aralan yung writings na Ellen White, pag-aralan mo nang malaman mo kung ano ang katotohanan sa chismis na nasagap mo. Ha? Ganun eh. Pag walang katotohanan, chismis yan. Para si Opnang Sikitor yan. Dapat nga, hindi mo tinitira sila Joseph Bates eh. Si Camilla Miller eh. Kasi hindi naman yun itatayo mo eh. Oh. Kaya sabi niya, binababalaan ko raw siya. Kaso, itinuloy pa rin niya. Ano tawag doon? Matigas ang ulo. Diba? Nagmamagaling ka na maalam ka sa rules of debate, ikaw pala nang walang alam. Eh nakalulungkot naman mga kapatid ko. Kasi itong ating kausap, naging ganoon. Ano? Sabi, makinig ka rito kasi hindi mo naintindihan. Palasin na naman yun eh. Ano tawag doon? Argumentum ad hominem. Diba? Minatamis siya. Tapos sabi niya, muntik na siyang maging Seventh-day Adventist. Tingin ko, chismis na naman yun. Kasi kapag pag-aaralan mo ang aral ng Seventh-day Adventist, 100% mga kapatid ko, mag-a-Adventist ka. Dalawa lang naman uri ng pag-aaral eh. Pinag-aaralan mo para makakuha ka ng panira. Di ba? Ng panira. O pinag-aaralan mo para makita mo yung katotohanan. Saan kaya siya doon sa dalawang yun? Di ba? O, ito si kapatid ng Beatles, dating saksi. Di ba? Pinag-aralan yung yung Biblia, yung aral ng Adventism. Alam po niyo kung pag-aaralan din ni kapatid, hindi malayo nga na maging Adventist na siya. Kung pag-aaralan. Pero kapag hindi niya pinag-aralan, malabo hanggang chismis lang yan. Chismis lang yan. Ilang minuto pa ako? 10 minutes ko po. Okay, so 10 minutes pa. O kaya, wag mo akong sabihan kapatid na ako'y lumilihis sa paksa. Ang totoo niyan, sinusundan nga talaga kita. Sinusundan ko. Paano ko sinusundan? Ginigiba ako na hindi ikaw ang tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon ayon sa mga talata ng banal na kasulatan. Kaya dito, para tuloy lumalabas sa paksa, hindi ako negative. Affirmative ako. Kung alam ko lang talaga ng magiging ganito ang pag-uusap, ako na talaga dapat ang tumayo sa palig natin. Pinalitan na lang ito, patutunayan ko na lang na ang Church of Christ ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Di ba? Ganun yan eh. Kasi ito, hindi niya naitindig eh. Pero sa Biblia, narito siya. Church of Christ. Paano naging Seventh-day Adventist yun? Yun ang hindi niya naunawaan. Pag sinabing makikilala sa bunga, sa katangian yun, mga kapatid. At yung challenge ko, ilabas niya na ang Seventh-day Adventist lumabas lamang 1844. May nailabas ba siya? Wala. Ano ulit yun? Chismis.
Mahirap yun mga kapatid ko. Sana mamaya pagtayo niya, huwag nang chismis. Ha? Dapat, lagyan niya ng mga katibayan. Kaya ko yung mga dala ko niya, pero magagamit ko rito yan eh. Ha? Ngayon. Dito pala, kita-kita na natin. Ito'y pangalawa ko palang pagtitibag sa kanya. Hindi na niya naitayo yung kanyang itinatayo. Mga pa, lumilitaw rito sa pag-uusap na ito na sila ay isang huwad na pananampalataya. Hindi totoong itinayo ni Kristo. Hindi sila ang totoong Church of Christ na nasa Biblia. Bakit? Wala sa kanila ang katangiang hinahanap ng Biblia. O, tignan ninyo ha. Pagdating ba ng araw, ano ililigtas? Yung bang sumusunod sa utos o yung ayaw sumunod sa utos? O, tignan ninyo. Revelation. Ito po ang sabi. Apokalipsis 12:17. Yan. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nanabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Kita nyo na yan? Sino yung ililigtas? Yung sumusunod sa mga utos ng Diyos, ano pa? May patotoo ni Jesus. Ano ba yung patotoo ni Jesus? Basa. Ito po ang sabi. 19 ng Apokalipsis. At ako'y nagpatira pa sa kaniyang paanan upang siya aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Kita nyo na? Ano daw yung patotoo ni Jesus? Spirit of prophecy. Meron ba kayo nan? Wala. Adventist meron. Sila, wala. Paano ka nga arid dyan? Kulang-kulang yung katangian. At paano masasabing ikaw ang totoo ni Spirit of prophecy nga? Wala. Pagsunod nga sa kautusan ng Diyos, ayaw nyo, Spirit of prophecy pa, kawendang-wendang na. Ang ililigtas ng Diyos sa huling araw, yung tunay na Iglesia ni Kristo, na ang katangian sumusunod sa utos ng Diyos at sa Espiritu ng hula. Kapag nagkulang ka sa dalawang ito, o kaya wala ka sa katangiang ito, hindi ka ang tunay na bayan ng Diyos. Hindi siya ang tunay na bayan ng Diyos. Ngayon, yung Seventh-day Adventist nasa Biblia ba? Opo. Wala pa ang bagong tipan, nasa Biblia na. Unawain mo lang. Pero kung ayaw mong intindihin, wala rin akong magagawa. Close-minded ka. Pero kung hanap mo'y katotohanan, dapat kang maniwala sa sasabihin sa'yo ng Biblia. Kahit magkaiba yan na talata. Bakit pag magkaiba bang talata, mali na? Yan pa nga lalong nagpapatibay eh. O, basa tayo. Ulitin mo ulit kapatid, yung 25:9. Ito po ang sabi, Isaiah 25:9. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas. Meron bang naghihintay? Wala. Meron. Adventist ba ang tawag doon? Hindi. Adventist yun. Pag-aralan ng termino, maintindihan mo. Naghihintay eh. Sino mang naghihintay dyan sa Panginoon, ang tawag dyan, Adventist. Saan binasa yan? Old Testament pa lang. Palibasa siya kasi puro New Testament eh. Kaya hindi niya nakita yung Old Testament. Ngayon, pag tinanong natin sa kaiba, naghihintay din sa pagdating ni Kristo, malamang sasabihin din na naghihintay din sila eh. Di Adventist din sila. Saan nyo na yan?
Kaya lang, ayaw lang tanggapin. Kumisa kasi yung katotohanan masakit eh. Ano? Ngayon, 3 minutes. o di, naghihintay yan ano? Yung mga nangingili naman. 59. Tapos sabi, 56. 56. Okay. Mapalad ang Unahin mo tao. sa ulo. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawan ng kaswiran, Oh. sapagkat aking pagliligtas ay malapit ng darating. Sandali ha, ang pagliligtas ng Panginoon ay malapit ng darating. Tuloy. At ang aking kaswiran ay mahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito. Oh. At ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingiling ng sabat, Oh. upang huwag lapastanganin, at nag-iingat ng kaniyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ano sabi? Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Mapalad ang taong nangingiling ng sabat. Ay kung kayo tatanungin, saan gusto ninyong mapaanin? Sa Iglesia ni Cristo na hindi nangingiling ng sabat? O doon sa bayan ng Diyos na nangingiling ng sabat na sinasabi ng Biblia? Yung nangingiling ng sabat, yun ang mapalad. Sabi sa Biblia. Yun ang mapalad. Kasi yun ang may tanda. Yun ang gumaganap ng kanyang bunga. O may nabasa ba? Meron. Last 2 minutes. Meron. Mamaya pag pinahanap ulit ako na magkadugtong, o babasahin ako. Magkadugtong talaga. Di ba? Tanggapin mo lang. Alang-alang sa katotohanan. Meron. Okay, pero hindi ko muna may babasahin yan. Mamaya, ano yung challenge ko? Ha? O, patunayan ng 4-9, hindi na Sabado. Ano pa? Ilabas ang rehistro. Hanggang ngayon hinihingi ko yan. O? O, ano pa? Yung mismo sinabi ni Ellen White, para hindi niya maging chismis, ilabas yan! Ha, yung libro, saang pahina, anong pangalan ng aklat? Kasi kompleto yung aming kaplat dito. O, yan ang sinachallenge ko sa kanya. O, at sumunod ka sa rules ng debate. Yan. So, ngayon, mga kapatid ko, tandaan ninyo, affirmative siya.